Nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Rejoinder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss, okay? I have faith in our justice system. Abogado ko, so whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na we-weaponize. So, si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya, sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers na paano naging plunder yung donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako and then yung last hanggang 2022. After that, you know, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys, ha. So for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So, plunder ba yon? Tapos, lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So, di ba, meron din po tumakbo, palugaw. Okay po yung lugaw. Kasi nakakatulong na yon, tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So, kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So, lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh. Di ba? Tapos, makikita nyo naman po, bilangin nyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa opposition. Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi dun daw sa fake news. Kung tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na kung magfa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. 'Di ba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin nyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated o nakita niya, iba't ibang ahensya, fully liquidated. Yung amounts na binibigay niya, pa iba-iba. O, tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, bakit ganito, bakit ganyan. Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, di ba? Tapos ganun din, na-admonish siya dito ni Senator, ng aming presiding officer, Senator Escudero, umuo siya. Sabi niya, yes sir, I understand. So ibig sabihin, hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce kasi it's considered intimidating yung mga judges, apektado yung impeachment court. O anong ginawa niya? Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isin. But yun, Ate Claire, ang panuurin at tignan mo. You know, when I was in the administration, not only in the Senate, sa Department of Foreign Affairs, pero paglipat ko as Speaker of the House, paano ko po nakikita yung iba kong ginagawa at na-judge? I try to step into the shoes of the opposite side. So yun ang ano ko kay, of course, trabaho ni Claire na, ni Yusek Claire na mag-defend, di ba? But yung defense kasi niya may judgment. So ang problema, pag may judgment, i-judge din. So kung titignan mo po,
ilagay niya muna shoes niya sa opposition ngayon. O subukan mo, Ate Claire, i-criticize mo ng matindi yung administrasyon, tignan natin mangyayari sa iyo. 'Di ba? So kami we're just making it light, pero hindi po madali ang buhay ng isang opposition, isang nasa opposition ngayon. Mabigat po, yung mabigat lang makita namin mga kasamahan namin na panay non-bailable yung kinaso. Makita po namin mga kasamahan namin na kung hindi sila mismo mga nakapaligid sa kanila ay pressure. So having said all of that, I won't focus on that kasi kung nandito po si Senator Bato, kung nandito po si Senator Marcoleta, kung nandito po si Senator Jinggoy, ang pag-uusapan namin sa zona at kontra-zona, saan ba tayo nagkakaisa? For example, taas ng presyo ng bilihin. Kailangan talaga magkaisa at hanapan ng solusyon yon. Yung mga nakakakuha ng ayuda, good for you. Pero mas maraming hindi nakakakuha. So ang question, lalo dun sa may small businesses, may kalenderya, may barberya, nakabili ka ng motor, so ginagamit mo yung motor sa negosyo. Pati mga restaurant, hindi lang mga kandilerya, no? Hindi lang mga pagupitan o parlor na maliliit, no? Maraming mga negosyo ngayon nahihirapan at walang pantawid na puhunan, di ba? So whether yan ay sa palengke, whether yan ay turo-turo, whether yan ay barbecuehan, sa amin meron pa rin yung mga push cart, tapos nandun yung mga fishball, etc. They are one sickness away or 1, 2, 3 days away from hindi nakapagtrabaho, then they're in poverty. Actually, pati middle class pagka tinamaan ka ng matinding sakit, tapos medyo mahal yung treatment at saka hindi ka makapagtrabaho, from being middle class, biglang poverty na ulit, no? And again, I'm not pointing fingers, not saying this administration or this president or this Senate, we're equally guilty dyan, lahat ng nasa gobyerno, kasi whatever we have now, yan ang tinanim natin Tinanim 10 years ago, 20 years ago, 40 years ago. So, bago lang ako umuwi, I wanna remind everyone, faith moves mountains, so huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Number 2, prayers matter. A community, the body of Christ praying together matters. Yung mga nasa ibang religion, pagsasama-sama at pagdadasal. Pray for our enemies, not only our friends, di ba? Sabi nga nila, di ba? Yung diplomacy, nakikibati ka sa kalaban, hindi sa kakampi. So, ganun din, pag-pray natin, hindi lang yung kakampi natin, pero pati yung kabilang side. But I'll continue talking about many things. Tutuloy po natin yung laban. Minsan lang po, syempre, napupunta sa medyo nagkakaalaskahan kasi nga nandun, so pasensya na po kayo. Minsan, dala din ng damdamin. But most of the time po, we will hihimayin natin yung issues. But sabi ko nga sa inyo, Monday to Wednesday, pinipilit ko na less political kasi nasa impeachment tayo. So, Cheche Bihag, Ramos Gelay, Daisy Hill Country, yan, E.G. Bart, Lizelle Mansueto, magandang gabi sa inyo. Kalahati pa lang ng linggo, mag-post din kayo kung anong gusto natin topic, no? But yun nga, nagkakaroon ng consensus dito. Nag-uusap din kami ng majority at we're trying to build bridges kasi hindi namin mapapasa yung mga dapat mapasa kung walang sistema pagkakaisa. So yung taas ng presyo ng kuryente, yun nga, yung tinutulak ko po, yung anti-stunting, yung tulong po sa buntis or yung first 1,000 days, di ba, sa pagkabuntis hanggang pinanganak. Tama ka, dahil yan, Dizon, God is watching. Siguro yan po ang itali natin sa integrity. Ang meaning ng integrity is doing the same thing even if no one is watching.